Dear Kuya Din, may kwento ka bang nais sabihin? Sa saya at luha kami makikinig. Bawat liham mo'y mahalaga sa amin. Dear Kuya Din, kwentong buhay, damdaming tunay. May aral, may pag-asa, kasama mo kami habang buhay. Dear Kuya Din, oh, Dear Kuya Din. Welcome back sa Dear Kuya Din. Ako si Kuya Din. Ito ang tambayan ng mga kwentong hindi basta-basta nasasabi sa harap ng pamilya, kaibigan, o minsan kahit sa sarili. Dito binabasa natin ang mga liham ng mga taong nagmahal, nasaktan, nagtiis, napagod, at minsan naghahanap lang ng isang boses na magsasabing, hindi ka nag-iisa. May kwento ka bang nais ibahagi? Mag-message lang sa Dear Kuya Din Official. Malay mo, ang kwento mo ang susunod nating babasahin. At bago natin buksan ang liham ngayong gabi, may gusto akong itanong. Kapag nakita mo ang isang lalaking naghahatid ng anak sa school, nagluluto, namamalengke, naglalaba at nasa bahay habang asawa niya ang pumapasok sa office, ano agad ang isipin mo? Walang trabaho? Walang ambisyon? Napag-iwanan? O baka naman hindi mo lang alam ang buong kwento? Mabilis tayong humanga sa mamahaling relo. Pero minsan, mabagal tayong rumespeto sa lalaking may hawak na lunchbox ng anak niya. Mabilis tayong magtanong, anong trabaho mo? Pero bihira tayong magtanong, mabuti ka bang asawa? Mabuti ka bang magulang? Mabuti ka bang tao kapag walang nakakakita? At may isa pang bagay, ang tunay na tagumpay, hindi kailangang laging sumigaw. Pero ang pagiging private ay iba sa pagtatago ng katotohanang dapat alam ng sarili mong pamilya. Ang sulat natin ngayong gabi ay tungkol sa isang house husband na pinagtawanan sa batch reunion dahil akala ng mga kaklase niya ay nasayang ang talino at wala siyang narating. Ang hindi nila alam, pati ang sarili niyang asawa at mga anak ay hindi lubos na nakakaalam. May buhay pala siyang matagal ng piniling huwag ipagyabang. Tawagin natin siyang Daniel at ang sumulat sa atin ay ang asawa niyang si Bea. Ang title ng liham niya, Kuya Din, tama bang itago ng asawa ko na mayaman pala siya para lang turuan kaming mamuhay ng simple? Bea, salamat sa pagtitiwala. Mabasahin natin ang kwento mo. Dear Kuya Din, tawagin niyo na lang po akong Bea. 34 years old ako. May asawa akong si Daniel, 35, at dalawa kaming anak, si Mika na 11 at si Enzo na 7. Nakatira kami sa simpleng 2-bedroom townhouse sa Rizal. May lumang sedan kaming halos 10 taon na. Ako ang may regular office job bilang accounting supervisor. Si Daniel ang mas madalas nasa bahay. Siya ang gumigising ng maaga para sa almusal at baon. Siya ang nakakaalam ng PE day ni Mika, spelling test ni Enzo, school projects, uniforms, at kung sino ang susunduin anong oras. Mika, tubig mo. Enzo, bakit may ruler sa medyas mo? Para hindi mawala, Papa. Papa, wag mo na tanungin. Hahaba pa yan. Ganyan ang umaga namin. Magulo, pero masaya. At may paboritong lesson si Daniel sa mga bata. Mga anak, hindi nasusukat ang tao sa sapatos, cellphone, bahay, trabaho o sasakyan. Kung mabait sa iyo pero masama sa waiter, guard, driver, rider o helper, hindi talaga siya mabait. Pinipili lang niya kung sino ang rerespeto niya. Akala ko, simpleng values lang yon. Hindi ko alam na may mas malalim palang dahilan si Daniel kung bakit ayaw na ayaw niyang may nangmamaliit ng kapwa. At mas lalong hindi ko alam na marami pala siyang hindi sinasabi sa amin. Hindi naman totally wala income si Daniel. Alam kong may online consulting siya. May video calls, spreadsheets at mga tao tumatawag na Sir Dan.
Kapag tinatanong ko kung ano talaga ang ginagawa niya, sasagot lang siya. May inaayos lang sa logistics. Tinutulungan ko yung dati kong partners. May ambag siya sa bills at minsan siya ang nagbabayad ng tuition. Pero pag tinatanong ko magkano kinikita niya, sapat lang ang sagot. Dahil hindi naman kami kinakapos, hindi ko na ginawang issue. At proud ako na hindi niya ikinahihiya ang pagiging house husband. May kapitbahay nga minsang nagsabi sa akin, "Bea, ikaw nagtatrabaho tapos asawa mo nasa bahay lang?" Hindi po siya nasa bahay lang. Siya po ang nag-aalaga ng 2 bata at ng bahay namin. Nung kinwento ko kay Daniel, nungumiti lang siya habang naghihiwa ng gulay. Kung ang sukatan niya ng lalaki ay kung sino ang mas madalas nasa office, problema na niya yon. Hanggang isang araw, dumating ang invitation para sa batch reunion niya. Reunion daw. Pumunta ka. 18 years na. Baka puro ano work mo, anong kotse mo, ilan properties mo, Sagutin mo lang. house husband. Tapos, Tapos, akala ko biro lang ang pag-aalangan niya. Hindi ko alam na may dahilan pala kung bakit ayaw niyang pag-usapan ang tunay niyang trabaho. Ilang gabi bago ang reunion, napag-usapan namin na honor student si Daniel noon. Tinanong siya ni Mika kung bakit sobrang seryoso niya sa pagtuturo na huwag mahuhusga ng kapwa. Doon siya nagkwento tungkol sa kaklase niyang si Noel. tahimik si Noel. Luma lagi sapatos. Minsan, walang baon. Isang araw, pinagtawanan siya dahil amoy araw daw uniform niya at wala silang washing machine. Hindi ako tumawa, pero wala rin akong ginawa. Hindi mo din-offend? Hindi, at hanggang ngayon naaalala ko. Minsan hindi sapat na hindi ka kasama sa nang aapi. Kailangan marunong ka ring magsabi na mali. Tapos sinabi niya, Pera is a tool, hindi personality. Kung may mas marami kayo, hindi ibig sabihin mas mataas kayo. "Ngayon ko lang nalaman na pagkatapos ng college, nagsimula pala si Daniel sa pagbebenta ng computer parts at pag-deliver ng office supplies. Kasama ang kaibigan niyang si Aaron, bumili sila ng isang second-hand van. Naging 2, naging 5, nagkaroon ng warehouse, distribution contracts, cold storage, at kalaunan property leasing at events. Ang alam ko lang noon, may small logistics investment siya. Hindi pala small. At may dahilan din kung bakit sobrang private niya. Naranasan ng tatay niya na dumami ang kaibigan at kamag-anak habang malakas ang negosyo. Tapos mawala sila noong bumagsak ito. May linya raw ang tatay niya na hindi niya nakalimutan. Anak, kapag nalaman ng tao kung ano ang meron ka, minsan hindi mo na alam kung ikaw ba ang gusto nila o yung kaya mong ibigay. Kaya nung siya naman ang nagtagumpay, ayaw niya ng spotlight. Walang yabang sa social media. Walang CEO sa bio. Walang post ng kotse o back balance. Pero Kuya Dean, bago ang reunion, hindi ko alam kung gaano kalaki ang tinatago niyang mundo. Saturday yung reunion. Hapon pa lang, nagbibihis na si Daniel. Plain navy polo shirt, khaki pants, white rubber shoes na ilang taon na niyang ginagamit. Tiningnan ko siya. Yan, suot mo. Bakit? Wala lang. Reunion mo. Baka gusto mo mag-jacket. Mainit. Or yung watch na regalo ko? Low bat. Watch yun, Daniel. Oo nga. Tumawa siya. Sabi ko, pumunta ka lang. Enjoy. Huwag kang umuwi agad. Susubukan ko. At huwag kang magugas ng plato doon. Depende kung kulang staff. Hindi ako sumama agad kasi may school activity si Mika at si Enzo naman may konting ubo. Sabi ko, baka humabol kami later kung okay na. Ang venue ng reunion nila ay isang events place sa Antipolo na ang pangalan, Verde Vista Events Pavilion. Maganda ra, garden setup, function hall, overlooking city lights. Hindi ko pa napuntahan. Ang sabi ni Daniel, okay doon. Yun lang. Pagdating niya, halos lahat daw nakaayos.
May naka-blazer, may naka-dress, may luxury bags, may mga dumating na naka-SUV. At syempre, may yakapan. Daniel Reyes, grabe, buhay ka pa. Mia, kumusta? Ikaw ang kumusta? Hindi ka mahagilap sa social media. Wala ka man lang Facebook update. Meron ako. Profile picture mo, 9 years old na. Okay pa naman, mukha ko dun. At first, masaya. May mga totoong natuwa siyang makita. Isa din si Liza, dating seatmate niya. Dan, hindi ka nagbago. Same smile. Ikaw rin, mas loud lang. Teacher ako, occupational hazard. Nagkamustahan sila. Tapos, dumating yung dalawa nilang batchmate na sina Ryan at Carlo. Si Ryan, CS director daw sa isang malaking property company. Si Carlo naman may construction supply business. Parehong successful. At walang masama doon. Ang problema, parang kailangan nilang ipaalam sa lahat every 5 minutes. Daniel, valedictorian! Hindi ako valedictorian. First honor lang. Same thing. Ikaw pinaka-nerd sa atin. Pre, ano na? Saan ka ngayon? Sa kainta. Hindi, trabaho. Mostly nasa bahay. Work from home? House husband. House husband? As in, ikaw nag-aalaga ng bata. Oo, Bro, seryoso? oo. Sabi ni Daniel, doon nagsimula ang tinginan. Hindi naman agad insulto. Parang gulat muna. Tapos, unti-unting naging biro. Eh, asawa mo? Accounting supervisor. So, si Mrs. ang breadwinner? May sarili rin akong income. Pero siyang may regular office work. Grabe, Daniel Reyes. Ikaw yung inaasahan naming magiging engineer, lawyer, CEO, something. Something naman ako. Ano? Tatay. At asawa. Oo naman. Pero gets mo point ko. Sayang talino mo, pre. Sabi ni Daniel, numiti lang siya. Hindi naman sayang kung ginagamit ko sa tamang bagay. Ano? Ikaw nagluluto? Oo. Naglalaba? May washing machine kami. Hindi ako ilog. Tumawa yung iba. Pero imbes na tumigil, parang na-encourage pa si Carlo. Pre, joke lang ha. Baka kailangan namin part-time sa bahay. Marunong ka magplansa? Carlo, corny na. Joke nga lang. Marunong? Ayon, qualified. Kuya Dean, nung kinukwento sa akin ni Daniel pagkatapos, doon ako nainis. Kasi iba ang biruan sa pangmamaliit. At minsan, ginagamit ng tao ang joke lang para hindi managot sa insulto. Pero si Daniel, hindi pa rin pumatol. Kumain na ba kayo? Masarap yung roast beef dito. Uy, parang suki. Nakakain na ako dito. Kami first time. Mahal dito ah. Buti may sponsor yung batch. Actually, discounted yung venue. Malaking tulong yung management. Sino owner nito? Ganda ng property. Hindi ko alam. Corporate daw. Verde Vista under DVR Hospitality. DVR? Yung may warehouses din? Oo, malaking group yon. Actually, target account namin. Ilang buwan na kami nagpapaschedule sa procurement nila. Ganun ba? Oo, hirap pasukin. Very private yung owner. Daniel Reyes din yata pangalan ng chairman? Or David? Basta D. Reyes. Daniel, baka ikaw yun ha? Kung ikaw owner nito, libre mo kami lahat. Tingnan natin. Ay wow, confidence. Habang tumatagal ang gabi, mas lumalalim ang mga kwento tungkol sa trabaho, bahay, travel, investments. Natural lang naman magkwentuhan. Pero may mga taong hindi lang nagkukwento, nagko-compare. Kami lumipat na sa Nuvali. Mas okay for kids. Medyo malayo lang, pero worth it. Kami kondo sa BGC weekdays. Bahay sa Bulacan, weekend.
Ikaw, Dan, townhouse pa rin? Oo. Rent? Hindi. At least paid na. Oo. Car mo? Same pa rin. Yung gray sedan na nakita kita years ago? Oo. Vintage na yan. Hindi pa. May Bluetooth pa. Daniel, gusto ko talaga yung level ng satisfaction mo sa buhay. Tipid sa maintenance ng ego. Pero after a while, si Ryan daw medyo nakainom na. Doon naging mas diretso. Dan, seryosong tanong. Hindi ka ba nangihinayang? Saan? Sa potential mo. Dati ikaw kinokopyahan namin. Ikaw laging may sagot. Tapos ngayon, no offense, tagahatid sundo? Maraming ginagawa ang tagahatid sundo. Gets. Respect sa dads. Pero career-wise, Ryan, okay ako. pero kung okay ka, bakit parang ayaw mong umangat? Sino nagsabing hindi ako umaangat? Tingnan mo naman kami. Carlo may business, ako director. Mia may clinic. Liza department head. Ikaw? Ryan, tama na. Hindi, concerned lang ako. Sayang kasi. Pinakamatalino siya sa atin. Salamat sa concern. Baka kaya ka hindi active sa social media kasi nahihiya ka? Hindi. Eh bakit sobrang tahimik mo? Wala lang akong kailangang patunayan sa internet. Sabi niya, doon daw medyo natahimik ang mesa. Pero si Carlo, bumawi ng biro. Okay lang yan, Dan. At least, happy wife, happy life. Baka may allowance ka kay misis. Meron. Talaga? Siya humihingi minsan sa akin. Ayan, may sideline pala. Tapos may waiter na lumapit. Bata pa, siguro early 20s. Nadulas ng konti ang tray at natapon ng kaunting tubig sa gilid ng table, malapit sa pantalon ni Ryan. Sir, sorry po. Pasensya na po. Ano ba naman yan? Sorry po, sir. Papalitan ko po agad napkin. Mag-ingat ka naman. Simpleng trabaho lang yan. Ryan, Ano? tubig lang, hindi ka naman nabasa. Hindi yun point. Trabaho niya yan. At tao rin siya. Dan, huwag kang sensitive. Sinasabihan lang. Pwede magsabi ng hindi ng mamaliit. Sabi ni Daniel, nakita raw niya sa mukha ng waiter yung hiya at bigla niyang naalala si Noel. Yung kaklase nilang pinagtawanan noong high school. Doon daw siya unang talagang nairita. Pero kalmado pa rin. Boss, okay lang. Punas lang tayo dito. Salamat. Thank you po, sir. At Kuya Dean, ito yung detail na hindi ko makakalimutan. Sabi ni Daniel, bago umalis yung waiter, mahina nitong sinabi. Sir Dan, sabihin ko po kay Sir Santos na dito na po kayo. Mamaya na. Enjoy muna kayo sa service. Huwag niyo akong intindihin. Narinig ni Liza. Kilala ka nung waiter? Nakikita ko minsan. Suki ka nga. Medyo. At nagpatuloy ang reunion. Pero hindi na nagtagal ang sikreto. Bandang 9:30, may lumapit na lalaki sa mesa nila. Nakasuit, may ide ng venue. Mid-50 siguro. Siya si Mr. Santos, General Manager ng Verde Vista. Sir Daniel, pasensya na po sa abala. Okay lang, Sir Santos. Reunion lang naman. Kailangan lang po sana ng approval ninyo sa final layout ng bagong function garden. Nandito po kasi si Architect Reyes. Baka makaalis na. Pwede bang bukas? Pwede naman po. Pero may isa pa po. Yung board authorization for the Batangas warehouse lease, kailangan daw po before 10 para ma-email sa council. Sabi ni Daniel, doon na tumingin sina Ryan at Carlo. Board authorization? Good evening po. Sir, sorry. Kayo po manager dito, di ba? Yes, ma'am. Kilala niyo si Daniel? Opo. Client? Sir Daniel is our chairman. Chairman ng... DVR Hospitality and Logistics Group, sir. Verde Vista is one of our properties. Kuya Dean, sabi ni Daniel, literal daw na walang nagsalita ng ilang segundo. Yung mga kaklase niyang kanina nagtatawanan, nakatingin lang sa kanya. Si Liza raw unang nagsalita. Wait, Dan, sa'yo to? Sa company.
Kumpanya mo? Kasama partners. Ikaw yung D. Reyes? Isa sa mga Reyes. Bro, seryoso ba to? Oo, Hindi ka nagbibiro? hindi. Kaya pala discounted tayo. Actually ma'am, instruction po ni Sir Daniel na venue fee is waived. Food and external suppliers lang po ang batch. Daniel! Reunion naman natin. So, ikaw may-ari ng DVR? May partners ako. Hindi ako mag-isa. Yung logistics? Cold storage? Yung warehouse sa Laguna? Kasama sa group. Yung bagong property sa Batangas? Project ng team. Sabi ni Daniel, parang biglang nagbago ang tono ng mesa. Yung pre, naging bro. Yung joke, naging tanong. Yung pang-aasar, naging compliments. Grabe bro, hindi mo sinabi. Hindi mo rin tinanong ng hindi nang huhusga. Tahimik si Ryan. Si Carlo, pilit tumawa. Eh di ikaw pala pinaka-successful sa atin. Hindi ko alam. Ano pang hindi mo alam? Kita naman. Successful ba ang tao dahil malaki company? Paano si Lisa na teacher? Ilang estudyante na natulungan niya? Paano si Mia na doktor? Paano yung batchmate nating umuwi para alagaan magulang niya? Hindi pare-pareho ang sukatan. Amen. At house husband pa rin ako. Bukas, ako pa rin gagawa ng pancakes ni Enzo. Tapos, lumapit ulit si Ryan, mas mahina na boses. Dan, tungkol dun sa procurement ng DVR, actually matagal na kami trying magpa-meeting. Ryan, hindi, business lang. Baka pwede mo lang makonect. Dadaan kayo sa process. Oo naman. Huwag nating ihalo reunion sa procurement. Kung qualified company nyo, bibigyan kayo ng fair chance ng team. Gets. At yung waiter kanina, next time, hinay lang. Oo, sorry. Hindi sa akin. Sabi ni Daniel, tumingin si Ryan sa direksyon ng waiter. At after a few minutes, lumapit siya at humingi ng sorry. Hindi ko alam kung sincere dahil nahiya o sincere dahil may natutunan. Pero at least, ginawa niya. At dito ako papasok sa kwento. Kasi 9:40, tinawagan ko si Daniel. Dan, okay na si Enzo. Humabol kami ni Mika. Nasa labas na kami. Nandito na kayo? Oo, saan entrance? Main lobby. Susunduin ko kayo. Hindi niya alam, papasok na kami. At hindi ko alam na 5 minuto bago kami dumating, nabunyag na ang sekreto niya sa buong batch. Bandang 9:40, humabol kami ni Mika at Enzo sa reunion. Pagpasok namin sa lobby, may staff na lumapit. Good evening po. Family po ni Sir Daniel? This way po, ma'am. Hindi ko pinansin yung sir. Pero may isa pang staff na bumati sa amin by name. Good evening, Ma'am Bea. Good evening, kids. Welcome po sa Verde Vista. Kilala niyo kami? Bago pa siya sumagot, dumating si Daniel. Hey! Nandito na kayo! Papa, bakit kilala kami ng staff? May sasabihin ako. At sakto namang dumating si Mia, sobrang excited. Bea, grabe asawa mo. Hindi mo sinabi sa amin na sa kanya pala tong venue. Ano? Wait, hindi mo alam? From excited, namutla si Mia. Bea, sa company yung venue. Anong company? Yung small investment mo? Hindi na siya small. Gaano ka hindi small? May warehouses, distribution, 2 event properties, commercial leases, at ilang investments. May partners ako. Papa, mayaman tayo? Lumuhod si Daniel para pantay kay Mika. Anak, may negosyo at assets tayo. Pero hindi ibig sabihin mas importante tayo kaysa ibang tao. May pool ba tayo? Wala. Hindi tayo super rich. Natawa ako kahit shock ako. Pero pag uwi, pagkatapos matulog ng mga bata, doon kami nag-usap ng seryoso. Bea, sorry. 11 taon tayo mag-asawa, Daniel. Ngayong gabi ko lang nalaman na may buong bahagi ng buhay mo na hindi ko alam. Kilalang kilala mo ako. Kilala ko paano ka maging tatay at asawa. Pero hindi ko alam kung anong responsibilidad, risk, assets o liabilities ang hawak mo.
Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa amin kung may mangyari sa'yo. May estate plan. See? May estate plan ka na hindi ko alam. Tama ka. Akala mo ba magiging iba ako pag nalaman ko? Hindi, natakot lang ako sa nangyari dati sa pamilya namin. Gusto kong lumaki sina Mika at Enzo na normal. Ayokong maging entitled. Ayokong mangmalit sila ng waiter, guard, o kaklaseng mas kaunti ang gamit. May intindihan ko yon. Pero bakit pati ako? Hindi mo ako anak na kailangan turuan ng lesson. Asawa mo ako. Doon ako nagkamali. Hindi problema na simple bahay natin o lumakotse natin. Ang problema, hindi ko alam na choice pala yun. Akala ko yun lang ang kaya natin. May mga panahong nag-overtime ako dahil iniisip kong kailangan dagdagan emergency fund. May binili akong hindi ko tinuloy dahil na-guilty ako. Samantalang, ikaw alam mong safe tayo financially. Hindi ko naisip na ganun ang effect. Yun nga, ikaw lang kasi may buong impormasyon. Hindi ako nasaktan dahil mayaman pala siya. Nasaktan ako dahil hindi niya ako binigyan ng chance maging partner sa katotohanan. Bukas, ipapakita ko sa'yo lahat ng kailangan mong malaman. Ownership, liabilities, insurance, estate plan, accounts para sa kids, at kung sino tatawagan kung may mangyari sa akin. At pwede ba nating gamitin kahit konti para gumaan buhay? Pwede. Yung kotse muna. Repair muna. Daniel, Okay, pag-uusapan. doon ako natawa habang umiiyak. Ganyan talaga siya. Kinabukasan, nag-family meeting kami. Hindi sinabi ni Daniel sa mga bata ang exact amounts, pero ipinaliwanag niyang may negosyo ang pamilya at may savings para sa education nila. Mga anak, may mga bagay akong itinago dahil akala ko yun ang tamang paraan para protektahan kayo. Hindi pala lahat ng pagtatago ay protection. Minsan kailangan ng tamang impormasyon para matuto kayong maging responsible. So, pwede naming sabihin sa friends? Tanungin mo sarili mo, bakit mo kailangang sabihin? Kung para magyabang, huwag. Kung may practical reason, okay. Pwede sabihin, may events place tayo pag birthday ko para libre. Negosyante ka na agad. Papa, galit ka ba sa mga nang asar sa'yo? Nasaktan ako ng konti. Pero kung gaganti ako dahil kaya ko, anong matututunan ninyo? At tandaan nyo, mali rin ako. Dapat matagal ko nang sinabi kay mama ang buong picture. Sa sumunod na mga linggo, inayos namin ang family finances at emergency documents. In-update ang insurance at estate information. Alam ko na kung sino ang partners, accountant, lawyer at managers na tatawagan. At oo, pinalitan namin ang lumang kotse, second hand na mas bago. Si Daniel pa rin pumili. Low mileage, good fuel economy. At walang tumutulong tubig. Bonus na yon. Sa reunion group chat, nag-message si Ryan. Dan, sorry. Narealize ko na kahit wala kang business, mali pa rin yung pangmamalit ko sa pagiging house husband mo. Sorry din sa waiter. Sumagot si Daniel. Salamat. Okay tayo. Mas importante yung na-realize mo. At hindi niya binigyan ng special favor ang business proposal ni Ryan. Dumaan pa rin sa procurement. Sabi niya, kung gusto niyang turuan ng mga anak ng fairness, kailangan pati siya fair. Kuya Dean, mahal ko ang gusto niyang ituro. Simplicity, humility, respect. Pero gusto kong malaman, pwede bang mabuti ang intensyon pero mali ang paraan? At paano namin tuturuan ng mga bata na huwag maging materialistic na yung alam nilang mas may kaya kami kaysa sa akala nila? Bea, oo. Pwedeng mabuti ang intention pero mali ang paraan. Maganda ang gusto ni Daniel. Humble children, simple home, proteksyon laban sa mga taong pera lang ang habol. Pero hindi lahat ng magandang layunin ay automatic na tama ang paraan. At tama ka, hindi ka anak ni Daniel. Partner ka niya. Hindi kailangang alam ng asawa every transaction or every corporate email. Pero kailangang alam niya ang mahalagang bagay na may epekto sa seguridad at future ng pamilya. Major assets, liabilities, insurance, estate plan, at emergency contacts.
Hindi pwedeng isang tao lang ang may mapa habang buong pamilya nakasakay sa sasakyan. Yung sinabi mong, akala ko yun lang ang kaya natin, hindi ko alam na choice pala yun, mahalaga yan. Iba ang kusang pagsasakripisyo sa sakripisyong ginawa dahil kulang ang impormasyon. Kaya tama lang na humingi si Daniel ng tawad. At maganda na may kasulad na aksyon, financial transparency, emergency access, at tunay na partnership. Very clear. Now, tungkol sa pagiging house husband. Mga ka-Dear Kuya Dean, ang pag-aalaga ng anak ay trabaho. Ang pag-aayos ng bahay, school schedules, pagkain, gamot, uniforms, emotional needs ng mga bata, trabaho yan. Hindi lang lahat ng trabaho may payslip. Hindi bumababa ang halaga ng lalaki dahil siya ang mas present sa bahay. Hindi rin tumataas ang halaga ng babae dahil siya ang breadwinner. Ang mahalaga ay may respeto at malinaw na kasunduan sa pamilya. Kaya yung pang-aasar kay Daniel sa reunion, mali na bago pa malaman na mayaman siya. Hindi naging mali dahil owner pala siya. Mali na nung akala nila ordinaryong house husband lang siya. Kung magalang ka lang kapag nalaman mong may pera ang tao, hindi respeto yon, strategy yon. Daniel, kung mapakinggan mo ito, maganda ang itinuro mo sa mga anak mo. Huwag mang maliit ng waiter, guard, rider, helper o kaklaseng luma ang gamit. Pero hindi kailangan magkunwari nakapos para turuan ng bata ng humility. Mas magandang turuan silang humawak ng privilege ng tama. Sabihin, kaya nating bumili, pero hindi ibig sabihin kailangan nating bumili. May staff, pero hindi ibig sabihin pwede silang utusan ng walang respeto. May business, pero kailangan pa ring maglinis ng sariling kalap. May perang pwedeng ipamana, pero ang character hindi na ipapamana sa bank transfer. Tinuturo yan araw-araw. Practical advice ko sa inyo, magkaroon kayo ng regular financial meeting bilang mag-asawa. Mag-agree kung ano ang privacy at ano ang secrecy. Privacy, hindi kailangang alam ng buong mundo. Secrecy, may taong dapat alam pero hindi mo sinasabi. Sa mga bata, age-appropriate truth. Hindi kailangan net worth o bank balance, pero pwede nilang malaman na may negosyo at may responsibility na kasama yon. Panatilihin ang simpleng routines. Maghugas ng plato, maghintay sa pila, magpasalamat, huwag gawing identity ang brands. At turuan sila ng generosity na hindi performance. Hindi lahat ng pagtuton kailangang i-video o i-post. Pinakamaganda, hayaan nilang makita na marunong ding magsabi ang magulang ng, mali ako, sorry. Dahil ang humility hindi lang nasa murang damit, nasa kakayahang umamin kapag mali ka. At sa ating mahilig magkumpara sa reunion, after 18 years, baka hindi na salary, title, sasakyan o bahay ang pinakamahalagang sukatan. Baka karakter na, baka peace of mind na. Baka kung paano ka makitungo sa waiter na aksidenteng nakatapon ng tubig. Mga ka-Dear Kuya Dean, ang kwento ni Daniel ay hindi tungkol sa pagtatago ng kayamanan para mapahiya ang mga nanglait. Ang punto, huwag maliitin ang taong hindi mo alam ang buong buhay. Huwag gawing sukatan ng dignidad ang trabaho, damit, kotse, bahay o bank account. At kung may tagumpay ka, hindi mo kailangang ipanghambalo sa iba para patunay na mahalaga ka. Ang pagiging simple ay magandang choice. Pero sa pamilya, ang tiwala kailangan ng sapat na katotohanan. Bea, salamat sa liham. Daniel, ipagpatuloy mo ang pagtuturo ng humility pero isama mo ang asawa mo sa buong picture. At sana paglaki ni Mika at Enzo, hindi laki ng kumpanya ang maalala nila, kundi kung paano sila tinuro ang bumati sa guard, magpasalamat sa waiter, at huwag tumawa sa batang luma ang sapatos. Yun ang yaman na pinakamahirap maubos. At ikaw na nakikinig, baka may kwento ka ring matagal ng kinikimkim. Tungkol sa pamilya, pag-ibig, pagkakaibigan, pagtataksil, pagbangon, isang sikreto, o desisyong hindi mo alam kung tama. Sumulat ka sa Dear Kuya Dean. Hindi kailangan perpekto ang sulat. Ikwento mo lang ang totoo. Baka sa susunod na episode,
Liham mo naman ang mabasa natin. At baka ang kwento mo ang maging dahilan para may isang taong makaramdam na hindi pala siya nag-iisa. Kung may napulot kang aral, ibahagi mo rin sa taong kailangan makarinig nito. Ako si Kuya Dean. Hanggang sa susunod na liham, ingat kayo at tandaan, hindi mo kailangang maging pinakamayaman sa kwarto para maging taong may pinakamataas na halaga. Good night. Dear Kuya Dean, may kwento ka bang nais sabihin? Sa saya at luha kami makikinig. Bawat liham mo'y mahalaga sa amin. Dear Kuya Dean, kwento